Ayun, magandang umaga po sa ating lahat at ngayon pong umaga ay, to God be the glory po at tayo po ay God bless tayong lahat dahil sa umagang ito ay patuloy tayong gumigising para makilahok o mag-aral dito sa ating morning devotion. So, 6:00 na kaya devotion na naman. Ngayon po ay pagbubulay-bulayan natin ang sinasabi sa ating topic na eternal home na matatagpuan sa 2 Corinthians 5:1. Ayan, at ito po ang sinasabi. Sapagkat nalalaman namin kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroon kaming isang gusaling mula sa Diyos. Bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Ayan, at tayo daw may bahay sa langit. Ano po? At ganito po yon. Ayan, may tanong po ako tungkol po dyan. Totoo po ba ang langit? Ayan. So, yung langit na ating uwian kapag tayo ay pumunta na sa ating Panginoon ay ito po yung sinasabi. Ayan, no? Ang langit ay isang lugar na totoo. So, totoo po ito. Sinasabi ng Biblia na ang langit ay ang trono ng Diyos. Yan. Isaiah 66:1, mga Gawa 7:48-49, Mateo 5:34 hanggang 35. Pagkatapos na mabuhay na muli ni Kristo at ng kanyang pagpapakita sa kanyang mga alagad sa lupa, siya ay iniakyat sa langit. Ayan. At lumuklok sa kanan ng Diyos. Ayan. Sa Marcos 16:19 at mga Gawa 7:55-56, sapagkat pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit. Yan. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos sa pamamagitan para sa atin, na namamagitan para sa atin. Yan. Sa Hebrews 9:24. Yan. Hindi lamang pumunta si Jesus sa langit para sa atin, kundi siya ay nabubuhay magpakailanman at may gawain doon bilang ating dakilang saserdote sa tunay na tabernakulo na ginawa ng Diyos. Yan, sabi sa Hebrews 6:19-20 at 8:1-2. Yan. Ayan, sinabi din ng Panginoong Hesus na maraming silid sa bahay ng Diyos. Yon. At siya ay mauuna doon upang ipaghanda tayo ng matitirhan. Yan. Mayroon tayong katiyakan sa salita ng Diyos na isang araw babalik siya at kukunin tayo upang dalhin tayo kung saan siya naroon sa langit. Yun. Ang ating paniniwala sa isang walang hanggang tahanan sa langit ay ayon sa maliwanag na pangako ni Jesus. Yan. Ang langit ay isang totoo at literal na lugar. Totoo na mayroong langit. Ayan. Yun ang ating eternal home. Ayan. Sino po ba ang gustong sumama sa ating Panginoong Hesus? Yung mga handa na, talaga pong sa sarili nyo pa lang ay kailangang malaman nyo na. Dahil kung sino nagpapatuloy hanggang huli, ay alam natin na siya maliligtas. Yan. Yan. Kung sinasabi ng tao na hindi totoo ang langit, hindi lamang nila tinatanggihan ang salita ng Diyos, kundi tinatanggihan din nila ang ninanasa ng kanilang mga puso. Yan. Sabi nga ni Pablo, tinalakay ni Pablo ang katotohanan ito sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto at hinimok sila na manghawak sa pag-asa ng langit upang huwag silang panghinaan ng loob. Kahit na tayo ay humihibik o umiiyak, naghihimutok sa ating katayuan dito sa lupa, meron tayong pag-asa sa pag-asa ng langit. Yan. At nagnanais tayo na umuwi doon isang araw. Isang araw, it's in God's time. Talagang uwi tayo sa Kanya hanggat ikay nagtiis at hanggang sa huli merong kang pananampalataya sa ating Panginoon. Yan.
Sabi nga yan sa 2 Corinthians 5:1-4. Yan. Hinimok ni Pablo ang mga taga-Korinto na umasa sa kanilang walang hanggang tahanan sa langit. Isang pananaw na magbibigay sa kanila ng lakas upang pagtagumpayan ang mga kahirapan at kabiguan sa buhay natin ito. Yan. Ang bahagya at panandaliang kapighatian dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Yan, sabi ni Pablo. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa mga bagay na di nakikita. Hindi sa nakikita. Yan. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Yan. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Diba? Mas magandang naniniwala tayo sa hindi natin nakikita na mayroong Diyos. Dahil alam natin na walang hanggan ang dulot ito sa atin. Yan. Gaya ng paglalagay ng Diyos sa puso ng tao ng kaalaman na may Diyos, sabi nga sa Romans 1:19-20, ganoon din parang ipinrogram tayo o ipinrograma ang pagnanais ng tao sa langit. Yan. Ito ang paksa ng hindi mabilang na mga aklat, awit at mga likhang sining. Sa kasamang palad, ang ating kasalanan ang humahadlang upang makapunta tayo sa langit. Yan. Dahil ang langit ay tahanan ng isang banal na perpektong Diyos, walang lugar doon ng kasalanan at hindi ito ay pagsasawalang bahala doon. Yan. Tayo pwedeng gumawa talaga ng kasalanan doon. Ngunit ang kagandahang loob ng Diyos, ibinigay niya ang susi upang mabuksan ang pintuan sa kalangitan. At iyon ang Panginoong Hesukristo. Yan, John 14:6. Ang lahat na nananampalataya sa Kanya at humihingi sa Kanya ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan ay matatagpuan na bukas ang langit para sa kanila. Nawa ang kaluwalhatian ng ating walang hanggang tahanan sa hinaharap ang maganyak sa atin na paglikuran ang Diyos at buong puso at buong katapatan. Yan. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus Christ. Yan. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang parang tumatagos o naglalagos habang sa kabila ng tabing, parang may tabing. Bagay ang kanyang katawan, tayo may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Yan. Kaya sabi nga po sa ating pinag-aaralan ito ay lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban. Yan. At matibay na pananalig sa Kanya. Yan. Lumapit tayong may malinis na budhi, may malinis na puso, sapagkat nilinis ng ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Ayan. Iyon, sabi nga sa Hebrews 10:19-22. Ayan. Kaya talagang doon sa ating topic na eternal home, yun, ang ating home na naghihintay sa atin kung tayo ay maglilingkod hanggang sa huli, mananampalataya hanggang sa huli, at ito ang kabilin-bilinan sa atin na hindi lang dapat tayo manampalataya, maglingkod, kung hindi magbunga. Kaya nga natin ginagawa itong discipleship, patuloy nating pag-aaral, tayong mga magkakapatid na sa ating Panginoon. Hindi kahit magkakapatid sa laman, sinisimulan natin sa pamilya. Na kailangan na tayo hanggang sa huli, manampalataya, maglingkod, at magbunga. Ayun po mga kapatid. At makakamtan natin ang ating tinatawag na eternal home. Iyon ang langit na bayan na maraming kwarto,
wala ng kasalanan, lahat ay tayo mag-aawitan na lamang at magpupuri sa ating Panginoon. Maraming salamat po at sa umaga pong ito nawa ay may natutunan tayo sa ating paksang ito. At alam natin na ang bawat isa ay gustong makamtan ang ating eternal home. Kaya po sa umaga ito ay maraming salamat. God bless and more blessings para sa atin. Maligayang Pasko po. Thank you.